yung lesson. Ang sabi niyo po, ibinibigay ng Diyos ang plano sa tamang oras at pagkakataon, sa tamang lugar. At naaapektuhan ang mga taong nasa paligid. Ganun po, di ba? Kung ano man yung mga desisyon. Nabigla ko naisip si Jonah. Si Jonah na nasa tamang lugar na at tamang panahon siya dapat nandoon sa Tarsus. Pero siya ang hindi handa. Kasi may mga ano tayo, kapatid na hindi handa sa ganun. Hindi lahat handa sa plano ng Diyos dahil meron tayong sarili mga plano. Paano po yun? Kasi yun, will you allow God to change your plans? Nangyari na nakaapekto siya sa nakasakay, kung ano yung sinakyan niya. Ang ginawa ng mga tao, tinulak siya paalis ng dagat. Kumbaga nakakumit pa yung mga tao ng kasalanan na para, bahala ka kung mamatay ka dyan, yun ang iniisip para iligtas yung kanilang mga sarili. Na kung ako naman si Jonah, kulang na ako sa faith, wala pa ako support ng kapwa ko tao, kinain pa ako ng malaking isda. Ano yung gagawin mo pagka ganon, brother? Na nasa tamang panahon ang binibigay ng Diyos, pero ikaw yung hindi handa. Paano po yun? Pero dumating din yung pagkakataon na si Jonah ay tinanggap niya ng maluwag eh. Nung nandun siya, dinala siya nung niluha siya ng isda mo, doon sa lugar na dapat, na pagdadalan siya. At nung nandoon na siya, talagang patuloy niya yung pangangaral. Ibig sabihin, na-realize niya na nandun na ang Panginoon, natagpuan niya, wala na siyang pagkakataon para mag-delay pa o mag-deny o ano pa man. Gayon din naman po sa atin sa atin bilang isang ordinaryong tao. Ipaparamdam sa iyo ng Panginoon na kung saan kapag ka ang faith mo ang nangibabaw, hindi ka iiwanan ng Diyos sa lahat ng bagay. Kahit sabihin mo pa, ang ating kaalaman, ang ating isipan po ay limitado. Pero kapag ka ang Diyos ang kumilos, kaya ko sinabi sa inyo, isang iglap babaguhin eh. Ano mang bagay eh. Kahit na hindi ka handa. Pero pag ikaw ang ginamit ng Panginoon na maglilingkod at dapat na gamitin niya, ibibigay niya sa iyo lahat kung ano man ang may pagkukulang ka sa sarili mo. Doon po ako naniniwala doon eh. Hindi ka gagamitin at hindi ka handa eh. Ihahanda ka niya eh. Sabi mo pa, hindi ako handa ngayon. Gagabayan. Kaya may Espiritu Santo na gumagabay sa bawat isa sa atin. Gagamitin niya ang iba't ibang mga kaparaanan upang maipagpatuloy yung plano ng Diyos para sa nakakataon. Si Jonas, naging ano din naman siya, sister eh. Na nung pinagpatuloy niya yung pangangaral niya doon, naging successful yung kanyang ginawang pangangaral. Kaya pag ginamit tayo po, huwag kang tatanggi. Hindi natin alam yung kapangyarihan ng Panginoon eh. Na wala sa tao, na mayroon sa Panginoon, anumang oras, kayang pagbaguhin ang lahat ng bagay para matuloy yung takdang plano ng Diyos para sa lahat. Hindi po. Ganda yun, sister. May katanungan pa ba kayo si sister? Ay, yung mga kapatira na hindi umaten, may problema Sama sa dahil sa bagyo. Ay, kung pwede naman na kayo ay merong group siya, tanongin ninyo. Kamusta Ito rin? lang ang natawagan ng paggabi, sila kasi nakaano nobilita, ayos naman daw yung ako ang nakasagot eh. Sila lang naman may telephone number sa akin eh. Kung meron kayong group siya, kamustahin naman yung kung ano ang nangyayari. Ano? Maraming salamat po sa katanungan. Brother. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapatid. Dumating ang bagyo para si Kristen. Ang bagyo ay para sa lahat.
basta makasalanan o hindi makasalanan. Dahil kagustuhan ng Panginoon. Ang baha po sa amin ay 2 tao. Marami akong naanod ng mga gamit. At lahat halos ng mga tao doon tumasot. Ang mga bahay, pinasok ng baha. Wala tayong magawa dahil kagustuhan ng Panginoon. Dahil ang bagyo kaya binibigay sa atin ng Panginoon ang bagyo. Dahil para linisin niya ang mga hangin polluted at pagka ng bagong hangin. Dahil yan ay dumarating sa atin taon-taon. Hindi tayo makaligtas. Pagka ang ating bansa ay nasa ocean na malaki. Diyan nagsisimula ang malaking hangin ang gagaling sa malawak na dagat, Pacific Ocean, para tayo mabagyo. Wala tayong magawa dahil tayo tao lamang. Kagustuhan ng Panginoon ito. Pagpasalamat natin na tayo may buhay pa. Marami ang namamatay, marami ang buwis ng buhay. Tatatabunan ng lupa, landslide. Maraming mga bayan ang nasasalanta. Wala tayong magawa dahil ang Panginoon lang ang nakakaalam. Mga kapatid, kailangan lagi tayong handa sa ating sarili. Lagi tayong manalangin, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Araw-araw. Pagkat ang araw-araw ay binigay sa atin ng Panginoon upang tayo mabuhay. Ang lupang ito ay forever. Ang hangin, ang tubig, ang gabi at araw, forever yan. Ang bituin, buwan, langit, lahat ay forever yan. Ang hindi forever, lahat ng may buhay dito sa mundo. May darating, may mawawala. May mawawala, may darating. Kaya ako hindi nagpapasalamat dahil wala din namang nasalanta sa akin. Magamit lang, okay lang gamit. Kung wala man yan, mapatan din yan. Ang importante, buhay natin. Kaya, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon, ang mga biyaya, at lahat ng pangangailangan na binigay sa atin ng Panginoon, ating pasalamatan. Huwag natin kalimutan tayo magbasa ng Bible dahil dyan tayo hatulan ng Panginoon. Ang Biblia ang number 1 pamana sa atin sa kaligtasan. At mga hayop ko, marami akong tambak na kahoy sa bahay. Talaga nagtaasan dahil siyempre pag sa baha, nalutang ang kahoy. Naanod, mga drum, aanodan, lahat ng mga aanod, mawala. Ang lakas ng tubig, hindi talaga kayang, kaya padpad ka sa lakas ng tubig na bulwak galing sa itaas. Umapaw ang tubig ng Nobilita, ang ilog. Sobra-sobra ang tubig, kaya tumaas. Sinalubong pa ng high tide, lalo tumaas. Wala tayong magawa dahil ito, Inabot po sa 2 tao ang taas. So, nasa bubong ka? Pero buti lang, yung bahay ko, 3rd floor. May third floor. Doon kami sa 2nd floor. Mga tao nagpuntahan sa bahay, ito sila nagsitulog. Kasi ang kahirapan sa bagyo at ang tubig, dati araw. Okay, nakakapagpataas ka agad ng mga tao, mga gamit. Ay inabot tayo gabi. Nagsimula ay alas 6 na, yan na. Ay ako nakatulog. Pag tumabala ka ng tubig, wala na akong magawa dahil hindi ko na maharangan yung daan ng tubig palabas. Kaya talaga ang buhay, mga kapatid. Dahil ang buhay natin ay hiram lang natin sa Panginoon. Wala tayong magagawa. Hiram lang natin ang buhay. Kaya ang kayamanan sa langit ang importante, mga kapatid. Huwag natin hangarin ang kayamanan sa lupa. Ang kayamanan sa lupa, samantala lang. Ang karamihan tao, pira ang kanilang Diyos.